So yun mga bossing ko, bali magandang umaga nga pala sa inyong lahat. Bali good morning po. So keep like, share and comment lang mga boss sa lahat ng mga vlogs natin, sa lahat, para mapasali ka doon sa ipamimigay natin sa sakyan. Then, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at sa mga basher ko dyan. Maraming salamat sa inyong lahat. At yun, bali, nga pala mga boss, gusto ko lang din i-share sa inyo, sa aking mga followers, sa aking mga pinakamamahal na nakasubaybay. So meron lang ako na basa at ito'y meron talagang aral. Kumbaga kaya gusto ko lang din i-share sa inyo mga boss ha. So babasahin ko lang ha. So lesson learned. Mind your own business. If it has nothing to do with you, better wag na magsalita. Stay on your lane. Ayan. Number 2, focus on your goals. Don't exchange your foundation para lang sa pansamantalang dagdag pain na posibleng ikasira mo. Galing. Money is only a tool and doesn't make you vulnerable. Mas mataas ang value ng attitude, integrity, and dignity kaysa sa pera na gawa lang din ng tao. Sa pool. Always protect your inner peace. Trust no one in the game, lalo't stranger. Pag may nag-uutos sa'yo na di mo namang kilala, auto-decline dapat yun, lalo't negative energy ang dadalhin sa'yo and sa crowd mo. Tama yun. Keep the hustle clean, always be transparent. Transparency build the highest level of trust. And keep doing that extra mile no matter the situation para mapil ng client mo na never mo siya iniwan kahit hirap ka din. 6. Empathy. Learn to play the right words. A salesman must know the rules to regain back clients' trust despite of bad situation. Nobody's perfect. And anyway, and you'll need is best empathy to cover it all up. Number 7, contentment. You are already at the top selling to big shit popping. PS, eto pinaka last mga boss. Eto may aral din to, nabasa ko to. Ganda na yun to. Very bright strategy to destroy someone. Ayan katulad ng mga pagre-review. Ayan pagbibigay ng pera para masabing nakatulong. Clickbait ang ginamit para mapagawa ng bad reviews. Kumagat sa bait kaya gumawa. Ito na yung time na pwede na mag-backfire dahil mahati na ang paniniwala ng fans club. What goes around comes around. Ayan. Better stay alone, quiet, and humble. Ayan. Whether it's content or not, as long as I learn something from it, it automatically benefit me. Magaling ang nag-post na ito. So ayun nga mga boss, sample na lang yan syempre ng nagbibenta ng Rolex. Tapos ako'y, di ba, Rolex na nagbibenta ng Rolex tapos ako na small time business lang. Hindi na, kung ako yung nagbibenta ng Rolex, hindi ko na para pansinin yung small time business kasi small time na nga hindi mo na kailangan pansinin. Kumbaga wala namang silbi, wala namang bitaw, di ba? So ayun, yun lang ang pinaka naging aral. Huwag na tayong mangingialam sa mga bagay naman din na hindi tayo kasali para hindi rin tayo mapasama or mapalagay sa hindi maganda. Kasi minsan sa ganung galawan tayo rin ang mapapasama. Napakagaling nun. Gustong gusto ko kaya mga boss i-share ko sa inyo. Mind your own business. Ayun, focus on your goals. Diba? Don't exchange your foundation para lang sa pansamantalang dagdag pain na posibleng ikasira mo. Money is only a tool. Ayan so nakikita naman natin yung mga poverty porn, mga ganon, diba, na nagbibigay ng pera para lang masabing mabait, like that. Ayun, mind your own business talaga ang pinaka the best. Wag ka na makikisali para hindi ka rin na mapasama. So ayun, kailangan lang natin mag-ingat sa bawat galaw. So ako mga bossing ko, inaamin ko,
po yung pagkakamali ko. Humingi po ako ng kapatawaran kay tatay na mekaniko. Tay, pasensya ka na kung naging mainit tayong dalawa. Hindi ko rin kagustuhan yun. Then gusto ko lang din ikwento mga boss, dito ko na sasamantalahin ko na ganito ang story kasi nun mga boss, kaya medyo hindi rin ako naging maganda yung sarili ko that time. Nabili sa akin yon, tapos binalik. Syempre, yung time na binuksan namin yung radiator nun mga boss, galing na po sila sa takbo. So ngayon, kahit papaano, meron talagang pressure yon. Talagang medyo bubulwak yon. Pero, pinapanood ko nga sa inyo yung full video mga boss, nung nireview dun sa garahe, talagang stable yon. Tsaka hindi po ako para magsabi na hindi okay yung magsabi ng hindi totoo na 'di ba na hindi okay yung unit ko. Kasi syempre binayaran naman nila 'yon. Chinek, may kasama siyang dalawang lalaki na nag-check na unit. Tapos yung mekaniko na 'yon mga boss, kaya ako nagalit din. 'Yun ang kinagalit ko is si tatay na nagsasalita sa akin, hindi naman siya kasama kahapon nung binili yung sasakyan. 'Di ba? Ang akin lang sana naman kung talagang wala kayong tiwala sa akin, dapat sinabi niyo na yung unang mekaniko niyo pala. Para hindi nagka-problema. Syempre kahit sino naman magagalit ng ganun, 'di ba? Na chinek, hindi naman kasama yung mekaniko, tapos isasama ko yung kahit parang ako lang yan Pag ako bumili, tapos binili ko, tapos nagkaroon na sira, di ko kasama yung mekaniko. Pagkabalik ko, may kasama na ako mekaniko, kahit sino siguro naman magagalit. Ayun. So, ayun, kinento ko lang. Gusto ko lang din maging maraming natutunan. So, marami tayong natutunan dito sa issue na to, na wag na tayong mangingialam sa mga bagay na hindi naman na tayo kasali. Kasi pag once na nakisali ka, baka may pahamak mo lang din sarili mo, hindi rin na maging lalo lang mapasama or hindi maging maganda ang daloy ng negosyo mo, or baka yun pa yung kasira mo. So ayun, pinaka the best talaga, mind your own business. Huwag ka nang mangialam ng may negosyo kasi hindi yan maganda. Matik yan, baka ikasira mo. Sigurado yan. So ayun mga bossing ko, mahal na mahal ko kayo. Pasensya na po, sobrang toxic na sa Facebook. Di ko rin naman po kagustuhan yun na kumalat ng ganyan, na talagang wala Facebook, ganyan talaga. So ayun mga bossing ko, bali marami pa tayong available units doon sa garahe. Pwede kayo magpunta sa garahe. Waste nyo lang, Boy AC New Garage, General Trias, Cavite mga boss. Uulitin ko lang mga bossing ko mas maigi pong tayo, stay on your lane lang tayo mind your own business lang tayo, para hindi na rin magka-problema, lalo't yung mga small time lang na katulad ko, small time business ay hindi na dapat pinapansin. Katulad niyan, pinansin, napasama pa tuloy, nagkaroon pa ng pag nangialam tayo kasi minsan balik din yun Kumbaga, sabi nga nila, 'di ba? Huwag kang masyadong magmalinis kung marumi ka rin. So, ayan mga boss ko, mahal na mahal ko kayong lahat. Hanggang dito na lang mga boss. Pasensya na po sa lahat ng mga naging masama ang tingin sa akin. Pasensya na po, mahal na mahal ko po kayong lahat. Alam naman po yan ng mga since day one natin na nakasuporta at nanonood, kung gaano tayo kalambot tawaran. Syempre sa mga ganung bagay mga boss, di lang natin talaga maiwasan na may pagtatalo, di ba? Away, syempre, sagutan, normal naman yun. At hindi naman lahat ng mga customer natin nagkakaroon ng ganun. Depende na rin sa tao. Syempre hindi naman kasi lahat ng tao is nagkakaintindihan. At may iba't ibang klaseng pag-uugali at utak rin po naman tayong mga tao. Meron syempre may mga tanga, may mga bobo naman, may mga bobo. So, ang pinakamahirap talaga is yung maging tanga. Katulad ko, minsan tanga rin ako Mga yun ang pinakamahirap Kumbaga, wala hindi talaga tayo perfecto, pero ayun, sa buhay meron lang tayong laging aral na makukuha at mapupulot.
katulad dyan sa nangyari na nagkalabasan ng baho or kasiraan ng bawat isa, basta. So yun, bali ako, papakitaan ko na lang kayo lahat ng mga bossing ko dyan, sa mga nag-aabang natin, ng mga followers, sa mga nag-iipon dyan. Mga boss, pasensya na po talaga sa lahat naman nangyari, sobrang toxic. Hindi ko pa talaga kagustuhan yon. Sobrang pasensya po talaga. Humingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga followers, sa mga sumusuporta na toxic na Facebook world na AC Garage. Pero ayun, kasama talaga mga ganitong pagsubok, ganitong karanasan sa buhay na magbibigay aral sa atin, di ba? So, ayun. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa AC Garage. Maraming salamat. I love you all mga boss. Gang. Peace.